Dear Miss Callie, ako po si Vincent. Hindi ko tunay na pangalan. 27 years old at rider po ako ng isang kilalang online shopping apps. Halos 4 na buwan pa lang kaming magkarelasyon ng girlfriend kong si Janine nang mangyari ang karanasan na hindi ko malilimutan na siya pong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang karanasan ko kay Jonah, ang pangalan niyang kapatid, at isang misis ng seaman. Si Janine ay 24 years old pa lamang. Simple lamang siyang babae. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na opisina sa bayan. Maayos naman ang relasyon namin. Pero tulad ng kahit na sinong lalaki, minsan mahirap pigilan ang tukso. Lalo na kung hindi mo inaasahan kung saan o kanino manggagaling. Si Jonah, mas matanda ng 5 taon kay Janine. At kasal pa lamang ng 2 taon sa isang seaman niyang asawa na laging wala sa Pinas. Madalas kong nakikita si Ate Jonah kapag dinadalaw ko si Janine. Tahimik lamang siya, pero maganda. Wala pang anak at 29 pa lamang to. Pero sa kabila ng pagiging simpleng babae, halata mo ang alindog niya. Maputi, mahaba ang buhok, at pilya. Isang araw, nataong sa area nila ako magdi-deliver. At isa na nga doon ang parcel ng girlfriend kong si Janine. Saktong-sakto dahil day off niya ngayon, kaya't makikita ko siya. Pagdating ko sa harap ng bahay, sumigaw ako. Tao po. Pero si Ate John ang bumungad. Naka-short lang siya at maluwag na t-shirt. Pawisan siya, halatang may ginagawa sa loob. Pagbukas niya ng gate, ngumiti siya sa akin. Pero may kakaibang titig sa mga mata niya. Ikaw pala Vincent, sabi niya, sabay taas ng kilay. Parcel po ni Janine. Ganun ba? Bayad na ba yan? Hindi pa ho ate eh. Lumingon-lingon pa ako sa loob. Dahil baka nandun si Janine at mukhang napansin naman ni Ate Jonah. Wala si Janine. Lumabas kanina, hindi ba nagsabi sa'yo? Kasama niya yata yung mga katrabaho niya dahil linggo naman, may birthday yata silang pupuntahan. Halika, pasok ka muna. Bigla akong kinabahan. Pero pumasok pa rin ako dala ang parcel. Pinaupo niya ako sa sofa at siya naman kinuha ang wallet niya. Habang nagbibilang siya ng pambayad, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakaupo siya sa harap ko. Nakaload pa nga sa center table habang binibilang ang pera. At dahil maluwag ang t-shirt, hindi ko maiwasang mapatingin doon. Agad naman akong umiwas ng tingin, pero nahuli niya yata ako. Uy, nahihiya ka pa. Sabay tawa niya. Relax ka lang. Hindi ako nangangain. Ayos lang naman sa akin. Hindi naman ako magagalit eh. Anya. Napakamot ako sa batok. Pasensya na po. Huwag niyo na lang hong sabihin kay Janine, baka magalit eh. Pinutol niya pa ako. Magalit? Bakit naman? Kung may makita ka man natural lang naman hindi ba? Lalaki ka. Natural lang na tumingin ka sa iba, hindi ba? Sabay kindat niya. Doon ko naramdaman na iba ang ihip ng hangin. Hindi ito basta simpleng biro lamang. May mga laman ang tingin at mga salita niya. Pagkatapos kong tanggapin ang bayad, nag-alok pa siya ng tubig. Habang inaabot niya sa akin ang baso, sinadya niyang dumikit ang kamay niya sa kamay ko. Sandali lamang yon pero sapat para tumindig ang balahibo ko. Ate Jonah, mahina akong sabi. Ano na naman? Bawal ba akong humawak? Tanong niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pakiramdam ko naiipit ako sa pagitan ng tukso. Gusto kong umiwas,
Pero may kung anong hatak sa loob ko na ayaw bumitaw. Umupo siya pabalik sa may sofa, pero mas lumapit. Halos magkadikit na kaming dalawa. Alam mo, Vincent, mahina niyang sabi, ang swerte ng kapatid ko sa'yo. Pero paano kaya kung ako yung nasa lugar niya? Sa tingin mo ba, Vincent, kung hindi kayo ni Janine ngayon, magugustuhan mo rin ba ako? Parang tumigil ang oras. Tinitigan ko siya. Pilit kong hinahanap sa mukha niya kung nagbibiro ba siya. Pero hindi. Seryoso si Ate Jonah. Huwag ka naman ganyan, Ate Jonah. Bulong ko. Ngumiti lang siya. Relax. Hindi ko naman sinasabing may gagawin tayo eh. Pero hindi ka ba curious, Vincent? Kung may asawa akong sima na laging wala, at ikaw naman ang lagi kong nakikita rito sa bahay, sa tingin mo, hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng tulad ko? Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin pero napalunok ako at napatingin sa labi niya. Biglang nagbago yung ngiti niya. Naging mapanukso. Tumayo siya at lumapit pa ng kaunti. At sa pagkakayuko niya, halos magdikit ang mukha naming dalawa. Naamoy ko ang bango ng buhok niya. At ramdam ko ang malambot at mainit na braso niya sa balikat ko. Pasensya na, masyado ba akong malapit? Tanong niya na may pang-aasara. Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso ng tubig. Alam mo, Vincent, dagdag pa niya, bihira akong makaramdam ng ganitong thrill. Ikaw lang yata ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Bago pa man ako makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone niya. Nagring ng malakas, kaya napaatras siya. Sumagot siya ng mabilis, na para bang walang nangyayari. Pero bago siya lumayo papuntang kusina, nilingon pa niya ako at ngumiti ulit. Isang ngiting parang may kasunod pa. At ako naman, naiwan sa may sofa na naguguluhan. Kinakabahan, pero hindi ko maikakailang may kakaibang kilig at tukso kong naramdaman. Sa isip ko, anong nangyayari sa kanya? Ate ng girlfriend ko, pero bakit parang siya pa yung unang nagbibigay ng motibo? Lumipas pa ang mga araw. Linggo nun, day off ni Janine. Maaga pa lang, nag-chat na siya sa akin. Love, punta ka dito sa bahay after work ha? Wala akong lakad eh. I miss you. Anya. Siyempre, hindi na ako nagdalawang isip. Alam ko ring nandun si Ate Jonah, pero dahil normal naman na pumupunta ako, wala naman akong dapat na ikatakot. Pagdating ko sa gate, si Janine agad ang sumalubong sa akin. Naka-short at t-shirt lamang siya. Walang makeup, pero para sa akin, maganda pa rin siya. Love, bati niya sa bayakap. Buti naman dumating ka. Ngumiti ako. Siyempre naman, ikaw nagyaya eh. Pagpasok namin sa loob, nakita kong nakaupo sa may sala si Ate Jonah. Nakasando at leggings, nakataas ang buhok, abala sa pag-cellphone. Pero nung makita niya ako, ngumiti siya. Yung ngiting may laman. Oh, nandito na pala si Vincent eh, sabi niya. Mukhang magiging masaya ang linggo natin ah. Nagaya na si Janine na magluto kami ng tanghalian. Ako ay pinatulong niya sa kusina. Habang naggagayat ako ng mga gulay, panay ang tingin ko kay Janine na abala rin. Pero hindi ko rin maiwasang mapansin si Jonah na kung makatingin ay parang may kakaiba. Vincent? Bigla niyang sabi habang naguhugas siya ng mga pinggan. Marunong ka palang magluto, no? Hindi ko akalain Napangiti ako. Konti lang ate. Natutunan ko para may ambag din sa bahay. Anya. Ang swerte naman ng kapatid ko sa'yo. Dagdag pa niya. Kung ako lang yung may ganyang kapartner, siguro wala akong kaproblema. Napatigil ako. Parang may ibang ibig sabihin yung sinabi niya.
Dumiretso na lang ako sa ginagawa ko. Kumain kami ng sabay-sabay. Normal lamang ang usapan, pero sa ilalim ng mesa, naramdaman kong parang may tumatama sa binti ko. Nang tumina ko, nakita ko yung paa ni Ate Jonah. At nang tingnan ko siya, nakangiti lamang to. Napakagat ako ng labi at umiwas ng tingin. Mukhang delikado na to Bulong ko sa isip ko. Pagkatapos kumain, nagyaya si Janine na manood ng movie sa kwarto niya. Love, dun tayo. May bago akong download Tumango naman ako. Pero bago pa ako makasunod, tinawag ako ni Ate Jonah. Beans, pakiakyat mo naman muna tong labahan sa taas Pakilagay sa tapat ng kwarto ko. Mabigat kasi. Utos niya. Nagkatinginan muna kami ni Janine. Sige love, tulungan mo muna si ate. Antayin na lang kita sa kwarto, okay? Tumango ako. Dala ko yung basket ng damit at inakyat ko yun. Nung makarating ako sa tapat ng kwarto ni Jonah, bigla siyang lumabas doon. Wala na siyang leggings, nakashort na lamang siya ng mas maiksi pa at nakalugay ng buhok. Salamat sabi niya habang inaabot ang basket. Wala yun, sagot ko, pero halata ang kaba ko. Lumapit siya ng kaunti. Halos magdikit ang balikat namin. Kanina pa kita gustong kausapin, Vincent. Napatingin ako sa kanya. Tungkol naman saan? Ngumiti siya. Kung gaano kaswerte ang kapatid ko at kung gaano ako naiinggit. Napatigil ako. Lalo siyang lumapit. Halos magkadikit na kami. Bakit? Bawal ba akong mainggit? Bawal ba akong maghangat ng kagaya mo? Ramdam ko yung init ng hininga niya. Naamoy ko ang amoy ng sabon na parang kakaligo lang. Ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Bigla niyang tinapik ang dibdib ko. Matino ka naman, no? Loyal ka kay Janine. Pero sabi nga nila, kahit gaano katino ang lalaki, may kahinaan pa rin. At alam ko kung anong kahinaan mo, Vince. Ate Jonah, mahina akong sabi. Shh. Nilagay niya ang daliri niya sa labi ko. Relax. Hindi ko sinasabi na may gagawin tayo ngayon. Pero aaminin ko. Inaakit kita ng konti. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang tibay mo, Vincent. Parang umiikot ang mundo ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o ma-excite. At bago pa lumala ang sitwasyon, buti na lang ay biglang sumigaw si Janine mula sa kwarto niya. Love, halika na dito, magsisimula na yung movie. Mabilis akong umatras at napalunok. Kailangan ko nang pumunta kay Janine. Ngumiti lang siya, pero may laman ang ngiti niya. Okay, sige. Pero tandaan mo, Vincent, hindi pa ako tapos. Pagpasok ko sa kwarto, nandun si Janine. Nakahiga na at nakahanda ng laptop para manood. Ang tagal mo naman, sabi niya. Napilitan akong umiti. Tinulungan ko lang yung ate mo. Okay, sagot niya sabay hila sa braso ko. Tara na, dito ka na sa tabi ko. Humiga ako sa tabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang boses ni Jonah. Hindi ba ako tapos? Doon ko naisip, mas delikado pa pala to kaysa sa inaakala ko. Bandang mag-aalason sina ng gabi noon, nasa kwarto pa rin ako ni Janine. Mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko. Nakadantay pa ang braso niya sa tiyan ko. Halatang pagod matapos ang maghapon naming lambingan. Pinagmamasdan ko siya habang natutulog. Maamong mukha niya. Kung tutuusin naman, mas maganda siya kay Jonah. Mas simple siya. Pero iba kasi ang kapilihan ng ate niya. May hirapan ng kahit sinong lalaking iwasan to. Alam kong oras na para umalis. Kahit papaano, hindi ako komportable na manatili dito hanggang umaga. Gusto ko ring makaiwas kay Jonah. Natatakot ako.
Dahan-dahan kong inalis ang braso ni Janine. Tumayo ako at nagbihis nang hindi gumagawa ng ingay. Tahimik akong lumabas ng silid niya. Madilim na ang buong bahay maliban sa ilaw ng lampshade na nagmumula sa may sala. Ang hangin mula sa bintana ay malamig. Pagkababa ko sa sala, hindi ko inasahan na may tao pa pala. Nandun si Jonah. Gising na gising at parang nag-aantay talaga. Nakaupo sa may sofa, nakadekwatro, nakasuot lamang ng manipis na pantulog. May hawak siyang baso ng tubig at tumingin ng direkta sa akin na para bang kanina pa ako inaabangan. Vincent, mahina niyang sabi, pero ramdam ko ang diin. Uuwi ka na agad? Nagulat pa ako noon. Oo, kailangan ko na ring umalis. Mahimbing na yung tulog ni Janine, ayoko nang magising siya kaya pakisabi na lang bukas na umalis na ako. Tumayo siya mula sa may sofa. Dahan-dahan lumapit sa akin. Ganun lang ba yon, Vincent? Kanina pa ako naghihintay dito eh. Hindi ako makasagot agad. Ang lapit niya at ramdam ko ang hininga niya. Bulong ko. Baka magising siya. Ngumiti siya ng mapanukso. Mahimbing ang tulog ni Janine. Ikaw nang nagsabi noon. At ako lang ang gising ngayon. Ako lang ang kasama mo dito, Vincent. Nang tumalikod ako para lumakad na sana papunta ng pintuan, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hindi naman mahigpit, pero sapat para pigilan ako. Napatigil pa ako at napatingin sa kanya. Sandali lang, Vincent. Huwag ka naman masyadong nagmamadali. Bulong niya. Kanina, naririnig ko kayo ni Janine. At hindi ko maiwasang mainggit. Parang huminto na naman ang oras. Kinakabahan ako, pero hindi ko magawang kumawala sa hawak niya. Pasensya ka na. Kailangan ko na ring umalis. Huwag muna. Please? Alam mo, mali ang nasa isip mo eh. Sabi ko. Alam ko. Sagot niya. Nakatitig sa mga mata ko. Pero, isang beses lang naman. Ang tagal ko nang nag-iisa. Lagi ako naghihintay. Hinila niya ako papalapit. Naramdam ko ang lambot ng kamay niya. Ang init ng katawan niyang nakadikit na sa braso ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin. Ang konsensya o ang tukso na nasa harap ko. Jonah, kasi mahina akong sabi. Halos pakiusap. Pero bago pa ako tuluyang makatanggi, inilapit na niya ang labi niya sa akin. Mainit yun at punong-puno ng pagkasabik. At doon ay para na akong nawala sa sarili. Kaya't imbis na tumanggi, napapikit na lamang ako at gumanti. Sa bawat halik niya, ramdam na ramdam ko ang pananabik niya. Hanggang sa napunta ang kamay niya sa batok ko. Hinila ako para mas mapalapit. Para bang nawala ang bigat ng isip ko at natira lang ang init ng sandali. At doon mismo sa may sala, sa harap ng pintuan, nangyari ang hindi dapat mangyari. Sa bawat bulong niya ng, "Huwag kang mag-alala, Vince. Akong bahala sa'yo. Malay mo, hanapin mo pa ako." Lalo akong nalulunod, Miss Callie. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero nang matapos, pareho kaming hinihingal. Parehong napaupo sa may sofa. Si Jonah, nakasandal sa balikat ko, nakangiti, na para bang natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Mali, sabi ko. Halos pabulong. Girlfriend ko si Janine. Ngumiti siya ng marahan. Parang alam na niya ang isasagot niya. Oo, mali. Pero sabihin mo sa akin, Vince, nagsisisi ka ba? Hindi ako nakasagot. Tumahimik lamang ako. Nakayuko at pilit kinakalma ang sarili. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot. Hindi ito matatapos dito, Vincent. Bulong niya habang hawak pa ang kamay ko. Ngayon, may lihim na tayong dalawa. Ikaw at ako lang ang nakakaalam.
Tumayo na ako. Mabigat ang dibdib ko. Ayusin ko man ang sarili ko. Hindi ko maalis ang halimuyak at init na nangyari sa pagitan namin. At bago ako tuluyang lumabas ng pintuan, nilingon ko pa siya. Nakatayo siya, nakatingin sa akin, nakangiti. Isang ngiting alam kong magdadala ng mas maraming problema, pero mas maraming lihim na saya. Pag-andar ng motor ko, ramdam ko ang halo-halong emosyon, kaba, guilt, pero higit sa lahat, ang pananabik na baka hindi pa iyon ang huli. Makalipas ang ilang araw, na-assign ulit ako malapit sa kanila. Habang hawak ko ang parcel, bigla akong nakatanggap ng chat galing kay Ate Jonah. May delivery ka ba ulit dito? Kung oo, daan ka muna saglit ha. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mas ma-excite. Pero nung makita ko may isang package para kay Janine, napangiti ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako agad ni Jonah. Nakashort lamang to at sando. Yung tingin niya sa akin, pareho nung tingin nung gabing nasa sala kami. Nung unang beses na may nangyari sa amin. Pagkapasok ko, mabilis niyang sinara yung pintuan. At bago pa ako makapag-react, siya mismo ang humilas sa akin papasok ng kusina. Doon, sa ilalim ng oras na dapat ay trabaho ko, nagpatuloy ang bawal naming lihim. Hindi iyon ang huli. Dahil sa tuwing may delivery ako sa area nila, palaging may paraan si Jonah para makasingit ng oras. Minsan hihingi siya ng pabor. Beans, pakibuhat lang tong kahon sa loob. O kaya naman, uminom ka muna ng tubig, pawis na pawis ka. Sandali lang, si Jenny nasa opisina pa. May oras pa tayong dalawa. At sa bawat pagkakataon na yon, nauuwi kami sa parehong tukso. Parang naging pattern, tuwing may parcel, may segue. Sa bawat pagtatagpo, mas lalong humahalo ang thrill at guilt sa dibdib ko. Kapag kasama ko si Janine, nakikita ko ang ngiti niya, ang tiwala niya. Pero sa likod ng lahat, may lihim akong tinatago. At kapag kasama ko naman si Jonah, para akong nahuhulog sa apoy na ayaw kong iwasan. Siya mismo yung nagsasabi na, hindi ko na kayang mawala ka, Vincent. Sa tuwing nandito ka, parang nabubuo ulit ako bilang babae. Hindi ko alam kung anong isasagot. Dahil ang totoo, hindi ko rin naman alam kung paano ako makakatakas sa relasyong meron kami. Isang hapon, habang nakapark ako sa labas ng bahay nila, nagring ang cellphone ko. Si Janine tumatawag. Love, pauwi ka na ba? Tanong niya. Medyo matatagalan pa eh. Sagot ko. Marami pa akong i-deliver. Pero yun totoo, nasa loob pa ako ng bahay nila, kasama ang kapatid niya. At nung mga sandaling yon, habang kausap ko si Janine, nakayakap sa akin ang ate niya. Nakangiti, para bang walang kasalanang ginagawa. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Paano kaya kung mahuli kami? Naaawa ako sa girlfriend ko pero hindi ko naman mapigilan na hindi tikman si Jonah. Sa tuwing tinatanong ko si Jonah, ito lang ang palagi niyang sagot. Wala siyang malalaman, basta marunong tayong magtago. Lumipas pa ang mga linggo at mas naging madalas ang pagkikita naming dalawa. Kapag may delivery ako, lagi akong may bonus stop sa bahay nila. Kapag may day off si Janine o kapag day off ni Janine at nagyayaya itong dumalaw ako doon, nagagawa pa rin naming sumingit ni Jonah ng mga saglitang sandali. Sa kusina, sa likod o kahit sa sala. Ang dating kaba, naging nakakaadik. Ang dating guilt, natabunan ng init ng sandali. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naging buwan ni Scully. Hindi na namin namalay ni Jonah na parang naging parte na ng normal naming buhay ang bawal naming lihim. Tuwing may delivery ako sa kanila, palaging may paraan para makalusot kami. Palaging may saglit para ituloy ang kasalanan naming dalawa. Lihim na lihim,
Walang makakaalam, lalo na si Janine at ang mister ni Jonah. At sa bawat pagkakataon, ramdam na ramdam ko ang thrill at init na alam kong hindi ko dapat ginugusto, pero hinahanap-hanap ko. Hanggang dumating ang Pebrero. Bumalik ang asawa ni Jonah. At simula noon, Miss Callie, bigla na lamang natigil ang lahat sa pagitan naming dalawa. Walang paalam, walang paliwanag. Parang kusa na lang naming tinuldukan dahil alam naming tapos na ang oras namin. Sa ngayon ho, Miss Callie, 3 taon na rin ang nakakaraan mula nung mangyari ang karanasan kong yun. At sa kasalukuyan po, hiwalay na rin kami ni Janine. Hindi ko alam kung ba't siya nakipaghiwalay sa akin. Pero tinanggap ko na lang din dahil alam kong hindi niya deserve ang lalaking katulad ko. At yung karanasan ko sa kanila, lalo na kay Ate Jonah, ay hindi ko ho makakalimutan. Isang lihim na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba yun. Pero ang alam ko lang, isa yon sa mga alaala at karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Vincent.